Kung maroon ka, boss na kinayunisan. At sa wakas ay magdedesisyon ka na, makapaglabas ng sama ng loob. Wenzu, matagal na kitang tinitiis. Sa loob ng 5 taon, maliban sa pagtulog, sa 6 na oras na yon, lahat ng oras ko ay umikot sa'yo. Kailangan kitang samahan sa mga kliyente, makipag-usap sa mga proyekto, at ayusin ang mga krisis sa IAR. Kahit ang mga problema ng pamilya Wen, kailangan mo pa ring ipaayos sa akin. Wenzu, sawa na ako. Secretary Tsu, anggal ka na. Ayoko mawalan ng trabaho. Nagulat ako. Panaginip lang pala. Siyempre, sa panaginip lang, ako makakapaglabas ng sama ng loob. Ang 3 milyon ko ay malapit ng magtagumpay. Malapit na akong makawala sa'yo. Paalam. Wenzu. Magandang umaga, Secretary Tsu. Magandang umaga. Salamat. Magandang umaga. Magandang umaga. Jiayin, lumabas ng resulta ng medical exam mo. Salamat. Ang ganda mo na naman. Ikaw rin. Jiayin, ang ganda ng mood mo ngayon. Parang ang saya mo. May magandang nangyari ba? Hindi mo ba napapansin na ang ganda ng panahon ngayon? Maganda ang panahon. Ngayon. Secretary Tsu, MR Wen. MR Wen, pinapatawag niyo po ako. Ang ganda ng mood ni Secretary Tsu. Ngayon, Siyempre naman, kapag naisip kong malapit na akong makawala sa iyo, sa demonyong may malamig na mukha. Paano naman ako hindi sasaya? bakit ganyan ka makatingin sa akin? MR Wen, mas maganda po ang hitsura niyo. Ngayon, Sa susunod, dahan-dahan ka lang. opo. MR Wen, mamaya po, makikipag-date po kayo sa anak ni MR ng He Group. Kailan ka pa naging sip-sip ng nanay ko? I-cancel ko na lang po para sa inyo. Secretary Tsu, lumapit ka sa akin. Sage po. Umingin ka sa akin. Sa mukhang to, kailangan pa ba akong mag-blind date? Dapat siyang mag-blind date. Magpakasal na siya agad, para di na niya ako guluhin. Sakto, para may pakita siya sa nanay niya, para makapag-resing na ako agad, at makapamuhay ng maayos. Siyempre po, MR Wen, hindi na kailangan. Pero, narinig ko po na si MSH, ilang bises na pong tumanggi, na makipag-blind date sa inyo. Sigurado po ba kayo, na hindi niyo siya titingnan? Kung makita niya kayo, siguradong pagsisisihan niya yon. Kasi po, kayo po ang pinakagwapong CE sa buong mundo. MR Wen, Kaya, bigyan nyo na lang po siya ng pagkakataon. At tingnan nyo siya. Sage po. Kung wala na po kayong kailangan, MR Wen, wala na po kayong kailangan. Alis na po ako. Bakit ang saya niya ngayon? Ang weird. Hindi mo ba napapansin? Si Secretary Tsu, medyo kakaiba ngayon. Kakaiba. Si Secretary Chung ngayon. Napakaganda niya. Bawal ang office romance dito.
Wala akong ganoong intensyon. Two. Jiayin. Ako. Paano nangyari? May cancer. Ako. Liver cancer, stage 4, ang survival rate ay 6 tandang bawas 12 buwan lang. Mamamatay na ba talaga ako? Diyos ko. Bakit mo ito ginagawa sa akin? May nagawa ba akong mali? Magandang araw, Emarwen. Nasaan siya? Ang tagal niya. Hindi ko alam. Bakit ang dami niyang sinulat? Na pangalan ko. Emarwen, sa tingin niyo ba si Secretary Su ay may gusto sa inyo? Si Tsu Jiayin. May gusto sa akin. Masamang tao. Malapit na akong makawala sa'yo. Emarwen, pinapatawag niyo po ako. Ikaw. Ano? Wala. Maghanda ka na. Maghahanda ako para makipag blind date kay MSH. Sek, Sadye, ihahanda ko na ang sasakyan. Bakit ang tagal mo? Secretary Chu. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? wala. Naisip ko lang na nakakatawa ako. Secretary Chu, hindi mo ba napapansin na ang kakaiba mo ngayon? Dati, hindi ka kailanman gumamit ng ganyang tono sa akin. Dati? Hindi ba ako parang kamay na to, nanginginig sa harap mo? Limang taon. Sinundan kita sa loob ng 5 taon. Tuwing umulan, bakit ako lagi ang nababasa? Wenzu, sinasabi ko sa'yo, ayoko na. Dapat ba akong magpayong para sa'yo? Ayoko na. Pasensya na ako. Ako lang. Pasensya na, Emarwen. May nangyari lang. Pinaghintay ko kayo. Pasensya na, Emarwen. Nagkulang ako. Wala yon. Ang kakaiba niya ngayon. Dahil ba sa magde-date ako? Ganoon pala ako, kagusto ni Secretary Chu. Asensya na, alitan ko ang kape mo. Hindi, ayos lang. Dumaan lang ako. Alis din ako agad. Heto, Salamat. bakit nandito rin si Jain? Ang best friend ko. Kung malalaman niyang matagal ko na siyang niloloko. Tungkol sa pagiging tagapagmana ng He Group, hindi kaya makikipaghiwalay siya sa akin? Bakit ang pangit mukha ang aking mahal na si Jain ngayon? Baka, pinahirapan na naman siyang hayop na Wenzu na yan? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Nagkita na ba tayo? Deti. Nagkita na tayo. Ang mukha mo ay puno ng butas dahil sa atakeng mahal kong Jain. Ay puno ng butas dahil sa atakeng mahal kong Jain. Emarwen, totoo nga ang sabi-sabi, bata at may kakayahan, guwapo at kaakit-akit. Hindi yan sabi-sabi.
Katotohanan yan. Anong klaseng babae ang gusto ni Mr. Wen? Gusto. Magaganda. Basta maganda, ayos na. Si Mr. Wen talaga. Simple at prangka. Pero hindi mo naman siguro ako pakakasalan. Dahil lang sa maganda ako, di ba? Ikaw, maganda ka nga. Pero, pakasalan ka, hindi ko yan naisip. Bakit ka pa nakipag-blind date? Kasi, Ayaw pa rin ba ni Wenju makipag-blind date? Madam, si Mr. Wen po kasi, abala talaga siya. Kaya siya, Anong trabaho ba yan? Anong normal na lalaki? Ang ganyan ka-inosente. Sa edad niya, dapat may apo na ako. Ganon po ba? Ngayon, gumawa ka ng paan. Kahit anong mangyari, kailangan siyang makipag-blind date para sa akin. Pinaniniwalaan ka niya, di ba? Kung hindi mo matatapos ang misyon, edi ako. Edi araw-araw kitang guguluhin. kasi. Ayaw kong pahirapan ng isang tao. Mukhang pareho tayo. Ayaw pahirapan ang mga magulang. Kaya ngayon, susundin natin ang prosesong partido. Alis na ako. Nag-order ako ngala. Uminom ka rin, para may maipakita tayo. MSH, ayos ka lang ba? Bakit ka nandito? Hindi ko sinasadyang marinig na nagpaplano si tatay at ang pamilya Wen. Nalagyan ng gamot ang inumin mo para ikaw at si Wenxiu ay magkaroon ng relasyon. Ang duming paraan. Buti na lang mabilis akong nakaalis. Halos mawala ang dangal ko. Secretary Tsu, lumapit ka. opo, Tsu Jiayin, naka-order na ang ala. Samahan mo akong uminom. Mr. Wen. Ako. Mr. Wen, sa loob ng 5 taon na ito, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng marangal na trabaho. Ang basong ito, para sa'yo. Mr. Wen, salamat sa paggawa mo sa akin, na iyong senior secretary. Ang basong ito, muli, para sa'yo. Alam mo rin na napakaswerte mo, di ba? Sa isang boss na tulad mo. Wenzu, alam mo ba nitong 5 taon? Anong klaseng buhay ang pinagdaanan ko? Hindi lang ako ang kailangang mag-asikaso ng mga bagay sa trabaho, pati na rin ang mga gulo ng pamilya Wen. Ako ang nag-asikaso, kahit ang aso ninyo. Siya pa ang amo ko. Kailangan ko siyang ilakad, at hating gabi, kailangan ko pa siyang dalhin sa doktor. Hindi mo ba naisip na nagtitiwala ako sa iyo? Salamat na lang, ha? Hayop ka. Anong sabi mo? Minura mo ako. Hayop ka. Tsu Jiayin, huwag kang makunwaring lasing. Pagkatapos mong magwala, ha? Umayo ka na, umalis na tayo. Tsu Jiayin. Tsu Jia. Ikaw. Tsu Jiayin, huwag kang magkunwari. Umalis na tayo. Umalis na tayo. Kung hindi ka alis, ako na lang ang alis, ha? Alis na talaga ako, ha? Isang baso lang naman ng alak ang nainom ko. Bakit ang hilo ko? Ang init. Ikaw. Magpakatino ka. Tsu Jiayin. Bakit mo ako sinasaktan? Anong masama kung saktan kita?
Hayop ka. 5 taon. Araw-araw mo akong binubuli. Ang ilang sampal na yan, hindi pa sapat para makaganti ako. Malapit na akong mamatay. May pakialam pa ba ako sa kung ano-ano? Ano? Wenzhou, wala kang silbi. Wala ring silbi ang nanay mo. Ang buong pamilya nyo, walang silbi. Kailangan pa akong mag-ayos ng blind date mo. Ikaw ang pinakamalaking tanga sa buong mundo. Ikaw. Su Jiayin, huwag mong pagsisihan ang mga sinabi mo. Anong pagsisisihan ko? Ang pinakapinagsisisihan ko ay ang makilala ka. Sig. Ako. Tungkol sa nangyari sa atin kahapon. Hindi ko na maalala. Secretary Tsu, nakakagulat ka talaga. Gusto mo bang tulungan kitang maalala ang ginawa mo kahapon? Una, sinaktan mo ako. Tapos, minura mo pa ako. Sa huli, sinibingan mo ako. Grabe ka naman. Diyos ko po. Sa akin na lang ako. Paano ko nagawa yon sa nakasama ko si Wenzhou sa kama? MR Wen, Secretary Tsu. Bigyan mo siya ng isang araw na pahinga. Zhao Mai, hindi ba ako mabait kay Secretary Tsu? Kay Secretary Tsu, siyempre po, mabait kayo. Siya ang pinakapinagkakatiwalaan ninyong sekretarya. Kaya, madalas siyang binibigyan ng mahahalagang gawain. Medyo mahirap lang. Pero hindi ba, dinagdagan ko ang sweldo niya. Anong sabi mo? Ang una mong beses. Ganoon lang, hindi malinaw? At kay Wenzhou pa? Kagabi, hindi ko rin alam kung anong nangyari. Uminom lang ako ng kaunting alak. Tapos, ayun, nangyari na. Hindi kaya dahil sa droga? Icha, kailangan ba talagang ganoon kadramatiko? Mamamatay na ako. Nakipagtalik lang naman sa isang lalaki. Ano ba naman yan? Talaga bang mayroon na lang akong 6 hanggang 12 buwan? Kung hindi ka magpapagamo, posibleng ganoon nga. Kung sasilalim ka sa chemotherapy, maaring humaba pa. Mengyan. May pabor sana akong hihingin sa'yo. Kapag wala na ako, pwede mo bang alagaan ang nanay ko? Jane, nakipagtalik ka lang naman. Kay Wenzhou, di ba? Hindi naman yan malaking bagay. Hindi mo naman kailangang magpakamatay dahil doon. Nga. Kung mamamatay ako ng ganoon lang. Sobrang nakakainis naman yon. Magre-reseng muna ako. Iwanan ko si Wenzhou. Ano ba yan? Ngayon ang unang araw ko sa trabaho. Unang araw ko sa trabaho. Ilagay mo yan dyan. Ang isang marangal na, pangalawang young master ng pamilya Gu, nagpunta sa Wen Group para magtrabaho. Bakit? Gusto mong maging commercial SCY? Wenzhou, walang kwenta ang group ko. Pangalawa na naman ako sa pamilya. Walang pumapansin sa akin. Kahit saan naman. Lahat tayo nagtatrabaho para kumain. Pero narinig ko, ang group ninyo, ang pagkain sa kantin, ay napakasarap. Kaya ako nandito. Kung ako ay isang espiya sa negosyo, ang una kong kukumbinsihin ay ang sekretarya mo. Si Su Jiayin, di ba? Nakita ko na siya. Sa personal. Maganda na. Magaling pa sa trabaho. Sa tingin mo, kung bibigyan ko siya ng malaking pera, para kunin siya, papayag kaya siya? Gusto mo pa ring agawin ang sekretarya ko? Sinasabi ko sa'yo, walang pag-asa. Sobrang masunurin siya. Ako lang ang pinakikinggan niya. Pinakikinggan ka? Si Su Jiayin ay kasama ko. Paano siya maagaw mo?
MR Wen. Secretary Chu, habang nagtatrabaho, bakit ganyan ang suot mo? Nandito ako para mag-resign. Ano? Talagang pinakikinggan ka niya. Mag-resign. Secretary Chu, anong ginagawa mo? Ayaw mo na bang magtrabaho? Sa tingin mo ba, hindi ako sapat na mabuti sa'yo? Sa lahat ng sekretarya, ikaw ang may pinakamataas na sweldo at benepisyo. At, araw-araw mong nakikita, ang napakagwapo kong mukha. Mayroon pa bang mas magandang trabaho kaysa dito? Wow. Talagang gaya ng dati. Wala kang hiya. Su Jiayin, ano ba talagang ginagawa mo? Dahil ba sa nangyari kagabi, at ngayon, anong ginagawa mo? Nag-resign, nagkapaka-hard to get ka, para panagutan kita. Teka, MR Wen. Mga matatanda na tayo. Kagabi, pareho tayong lasing. Kaya ang bagay na yan. Kalimutan na natin. Bukod pa rito, sa totoo lang, sa tingin ko, ordinaryo lang. Siguro, wala ka ring. Gaanong impresyon na iniwan sa akin? MR Wen, ikaw. Wala namang. Dapat ipagmalaki. Linawin mo nga sa akin, anong average? Sino ang average? Ikaw, kagabi, ang aktibo mo. Ngayon sasabihin mong average ako. Gusto mo bang mas lalo kitang bigyan ng impresyon? MR Wen. 5 taon tayong nagtrabaho ng magkasama. Maghiwalay na tayo ng maayos. Nag-resign ka ngayon, hindi ba dahil hindi ka na masaya sa trabaho mo? Kung gayon, umupo tayo at pag-usapan ito ng maayos. Gusto mo ng dagdag sahod? Pwede. Gusto mo ng bakasyon? Pwede rin. Ano man ang kondisyon mo, umapayag ako. Pero isa lang, hindi ka pwedeng umalis sa akin. Ayoko ng dagdag sahod. Ayoko rin ng bakasyon. Sa 5 taon na yan, marami akong pinalampas. Gusto ko lang umalis sa Wen Group ngayon. Umalis sa'yo. Sig. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Baka magsisi ka. Hindi ako magtatrabaho. Ang natitirang oras ko, gusto kong mamuhay ng ayon sa sarili ko. Hindi ka pwedeng umalis. Kailangan pa kita. Kailangan mo ako, pero hindi naman kita kailangan. Ikaw, Secretary Chu, hindi ba't gusto mo ako? Bibigyan kita ng pagkakataon. Basta hindi ka alis sa akin. Magiging akin ka. Kay Wenzu. Chu Jiayin. Chu Jiayin. Ipinapakita mo na ba ang tunay mong ugali? Dati sa harap ko, sumusunod ka sa lahat ng sinasabi ko. Parang isang maliit na kuneho. Lahat yon, pagpapangap lang. mukhang si MR Wen. Hindi pa talaga ako. Lubos na kilala, ano? Lumapit ka rito. Tandaan mo to, ikaw ang humingi nito. Siguro hindi mo alam. Nag-aral ako ng judo, di ba? 5th dan pa. Hayaan mong ilabas ko sa'yo ang lahat ng galit na naipon ko sa loob ng 5 taon. Lalaki ako. Sa tingin mo, sa lakas, kaya mo ako. Anak, bakit kasama mo si MSC? Kayo ba? Pasensya na po, MR Wen. Hindi ko po talaga mapigilan si Madam. Baka naman ang anak ko at si Secretary Tsu, mayroon silang. Sige po, lalabas na po ako. Secretary Tsu, hindi ka pwedeng umalis. Madam, nag-resign na po ako. Hindi nyo na po kailangan tawagin akong Secretary Chu. Nag-resign. Teka lang, bakit ka nag-resign? Masama ba ang pagtrato sa iyo ng pamilya Wen? MY little darling, na-miss mo ba ako? Madam, alis na po ako. Huwag ka munang umalis. Buti na lang talaga ngayon. Salamat sa'yo. Sa pagpila para sa amin. Nakuha namin ang limited edition na bag. Sige na, huwag ka nang umalis. Manatili ka at kumain kasama kami. Gumising ako ng alas 5 ng umaga para pumila para sa inyo.
Gusto ko na lang matulog ngayon. Hindi na po, madam. May gagawin pa po ako. Hindi po ako gutom. Alis na po ako. May ipapagawa pa ako sa'yo. Ipapasyal mo si Q-Baby ko para magpag-groom. Secretary Tsu. Itong jacket ko, pakidala sa dry cleaning. Sek, At saka, yung villa ko sa Linjiang, aki-check mo, kung may kailangan bang ayusin. Sach po, MR Wen. Naging katulong na yata ako ng pamilya ninyong Wen. Ang galing. Sek. Pero desidido na akong umalis. Ang batang to, pinatakbo niya si Secretary Tsu. Hindi pwede. Kung umalis siya, paano na ang anak ko? Sig. Kung magre-resign ka, pwede. Pero, dapat sundin mo ang tamang proseso ng pagre-resign. Mag-sumite ng resignation letter. 1 buwan bago. At ayusin ang turnover. Hindi mo naman pwedeng. Bigla na lang umalis, di ba? Dapat, hintayin mo akong makahanap ng bagong sekretary, bago ka umalis. Sek. 1 buwan, di ba? MR Wen. Sa loob ng 1 buwan na yan, sisiguraduhin kong ayusin mo ang paglilipat ng trabaho. Wala na akong gaanong oras. Tapos gusto mo pa akong i-delay ng 1 buwan? Sek. Kung ganoon, sa 1 buwan na yan, sisiguraduhin kong ayusin natin lahat ng ating mga hindi pagkakaunawaan. Signa, bilisan mo na at magtrabaho. Anong nangyayari sa babaeng yan, si Sujiayin? Bakit ang galing niya sa pakikipaglaban? Ikaw, Jigo ka. Ang walang kwenta mo. Pati sekretarya mo, alis na. Sinasabi ko sa'yo, si Tsu Jiayin ay isang sekretarya na mahirap hanapin kahit may ilaw. Siguradong masama ang trato mo sa kanya. Hindi na niya kinaya. Ang bagay na ito, dapat ikaw ang sisihin. Ako, Siya ang sekretarya ko. Araw-araw mo siyang inuutusan sa mga errands. Sa tingin mo ba matutuwa siya? Kahit hindi siya masaya. Dahil yan sa'yo. ang galing mong magturo ng sisi. Wala akong pakialam. Mahirap nang makahanap. Ang tulad ni Secretary Tsu. Masipag siya sa trabaho. Maingat sa mga ginagawa. Ang pinakamahalaga, matiyaga at hindi nagrereklamo. At may respeto sa'yo. Kung ikaw ay pinakawalan mo ang ganyang sekretarya, siguradong pagsisisihan mo yan. Narinig mo ba? Sige, alam ko na. Umuwi ka na. Uwi na. Makinig ka nga. Sigurado akong dahil lang sa sobrang wapo ko. Nawalan siya ng pag-asa, kaya siya nag-resign. Grabe naman. Nag-resign pa. Ikaw. Secretary Tsu. Hello. Magkaibigan tayo. Ako si Guzian, bagong empleyado sa trabaho. Kaibigan ka ni Wenzuo, di ba? Yung master go ng pamilya go. Bakit? Bumaba ka para maranasan ang buhay? Kilala mo ako? Pero sa totoo lang, magre-resign ka talaga? Ayaw mo bang pag-isipan? Pumunta sa group ko at maging sekretarya ko. Tingnan mo, maganda ka na, malakas pa ang kakayahan mo sa trabaho. Kung papayag ka na maging sekretarya ko, pwede kong pag-isipan na manahin ang negosyo ng pamilya. Salamat sa pagpapahalaga ninyo. Pero, gusto ko lang tapusin ang buwan na to ng tahimik. At pagkatapos, hindi na magtatrabaho habang buhay. Icha. Ang galing. Ako, isang rich kid. Kailangan ko pa ring magtrabaho. Bakit siya hindi? Hindi ordinaryong babae yan. Chujiain. Magising ka nga. Natulog lang naman kayo, di ba? Ikaw. Bakit mo naman siya nilagyan ng filter? Jiayin. Hindi ka ba nakatulog na maayos kagabi? Hindi naman. Jiayin. Ay mo. Talaga bang magre-resign ka? Ay mo. Ay mo. Bakit? Ay mo. Bakit? Si Marwen sa'yo. Sobrang nga. Pero ganyan naman siya sa lahat. Sa totoo lang, mabait pa nga siya sa'yo. Pinag-overtime ka lang. At, laging handa. Siya kasi, pabago-bago ang ugali. At mapili pa. Kapag nakikita ko ang malamig niya mukha, para akong napupunta sa panahon na yelo. Maliban sa'yo, sino pa ba ang maglalakas loob na maging sekretarya niya? Binalaan mo nga ako. Na 24 oras. Kailangan akong maging handa para sa kanya. Ang ganitong uri ng paglabag sa karapatang pantao, dapat siyang sentensyahan ng kamatayan.
Ang pinakamagandang bahagi ng aking kabataan. Sinira mo, lalaki ka. 5 taon. Akala ko kapag nakaipon ako ng sapat, magiging maayos ang lahat. Akala ko matapos ang hirap, darating ang ginhawa. Hindi ko inakala na wala na akong 1 taon para mabuhay. Emar Wen. Zaumay. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit ganoon na lang ang pagbabago ni Sekretary Su kamakailan? Ano kaya? Ito. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Talaga. Kung gayon, Emar Wen. Tingnan nyo, kayo ni Secretary Tsu. Nangyari ng lahat. Ang ipagpanggap na walang nangyari. Hindi ba medyo? Ang ibig mong sabihin, dapat ko siyang bigyan ng Kompensasyon. si Su Jiayin ay isang sekretarya lang. Bakit ko ba masyadong pinapansin kung mag-resign siya o hindi? Hindi naman, di mapapalitan ang trabaho niya. MR Wen, mamayang alas 5 ng hapon. Kayo po ay makikipag-usap kay MR Fu ng Rifen Group sa Cardon Hotel. Mamayang alas 8 ng gabi. Kailangan niyo pong bumalik sa Wen Residence para sa family dinner. Anong nangyari sa'yo? Parang biglang kumirot ang puso ko. May kuryente ka ba? May problema ka? Kung wala na po kayong kailangan, lalabas na po ako. Hindi pa rin maganda ang ugali niya. Dahil ba talaga, sa nangyari noong gabing iyon? Paano ko kaya siya babayaran? MR Wen. Bakit po kayo nandito? MR Wen. Bakit po kayo nandito? MR Wen, mamaya po ay may meeting pa kayo kay MR Fu. Wala po kayong oras para mamili ng damit dito. Talaga? Kung gayon, palisin mo ang lahat. Sabi ko, palisin mo ang lahat. MR Wen. Kung paalisin niyo po ang lahat ngayon, ang dami ng tao, kahit 1 o 2 oras man lang. O kaya, Bibigyan kita ng 30 minuto. Kung hindi mo magawa, umalis ka na. Secretary Tsu, Po, ang buong Daxia Mall, lahat ng damit, sapatos, bag. Basta gusto mo, kunin mo lahat. Ito talaga ang ukso, na hindi kayang tanggihan ng mga babae. MR Wen, hindi ba kayo ang bibili ng damit? Isipin mo na lang na ito ang bayad pinsala ko sa'yo. Ano sa tingin mo, ang boss na tulad ko, hindi ba ako okay? Ano bang trip nitong taong to? MR Wen, huwag na po. Alam niyo po ba na sa kalahating araw na ito, ang Dacia Mall ay mawawalan ng milyon-milyong kita. Ganoon kalaki. Milyon-milyon lang yan. Basta gusto mo, ayos na. Hindi ba niya iniisip na sa ganitong paraan? Ang gwapo niya. Maganda to. Subukan mo. Sasagutin ko lang ang tawag. ₱160,000. Ito. Bahala na. Tutal, alis na rin naman ako. Lulubusin ko na ang pananamantala sa'yo. Parang ang tagal ko nang hindi nakakapamili ng damit. Saan napunta ang oras ko?
Secretary 2. Ang damit na yan ay parang ginawa talaga. Para sa'yo. Suotin mo. Talagang nagpapatingkad ng ganda. Paumanhin po, ma'am. Sarado na po ang lugar na ito. Alam mo ba kung sino ako? Naglakas loob kang harangan ako? Secretary 2. Ikaw pala yan. Akala ko kung sino ang nagpa-private ng lugar. Ang lakas ng loob mo. Isang sekretarya ka lang. Pero naglakas loob kang gamitin ang pangalan ng kuya ko para magpa-private ng lugar? Ano ka ba sa tingin mo? Ang mga damit na yan. Kaya mo bang bilhin? MS Wen, wala akong ginamit na pribilehiyo. Ngayon ako, masaya akong pumunta para mamili ng damit. Pero pinasara mo ang lugar. Ang saya ko, sinira mo. Sino ka ba sa tingin mo? Umaakyat ka na sa ulo ko. Naglakas loob kang itulak ako. Ayaw na ayaw ko sa mga hindi marunong lumugar. Naglakas loob kang itulak ako. Isusumbong kita sa kuya ko. Secretary 2. Wala si kuya. Kaya hindi ka na nagpapanggap, di ba? Dati sa bahay namin, mas masahol ka pa sa aso. Ngayon, nakain ka bang masamang gamot? Naglakas loob kang saktan ako. Kiyu babay. Secretary 2. Anong ginagawa mo? Hindi mo man lang mabantayan ang isang alagang aso. Kung mawala si Q baby, ipapatanggal kita kay kuya. MS Wen, salamat sa pagpapaalala sa akin. Mas masahol pa ako sa aso. Pero kapag nasukol ang aso, kakagatin din ito. Ano? Ikaw lang ang pwedeng mang-api. Bilang isang mataas na dalaga? Hindi kami pwedeng. Lumaban bilang mga hamak na manggagawa. Ganoon ba? Ikaw, nabaliw ka na ba? Bitawan mo ako. Tojiayin, nabaliw ka na ba? Bitawan mo ako. Miss Wen, kumusta ang pakiramdam ng masakal? Ganyan ang pakiramdam ko sa pamilya Wen. Nararamdaman mo ba? Nagkamali ako. Anong nangyari? Kuya, ang lakas na ng loob ng sekretarya mo ngayon. Hindi lang siya nag-book ng buong lugar para mamili ng damit dito. Sinaktan niya ako. Sinaktan ka niya. Tingnan mo, may bakas pa ng kamay sa mukha ko. Sinaktan mo siya. Hindi. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo sila. Ikaw, wala kang ipapaliwanag. Wala. Tama ang sinabi ni Miss Wen. Sinaktan ko nga siya. Dahil dapat siyang sampalin. Kuya, siya ngayon. Bakit siya naging ganyan ka-arogante? Hindi mo pa ba siya sisipain? Gusto ko nga. Ikaw na isang hamak na sekretarya. Paano ka naglakas loob na kausapin ang kuya ko ng ganyan? At sinasakyan mo pa ang ulo ng kuya ko. Kuya, Bigyan mo siyang leksyon. umuwi ka na. Kuya, hindi mo ba ako ipagtatanggol? Ako pa ang ipagtatanggol mo. Wala nang magtatanggol sa akin. Umuwi ka na nga agad. Ano? Kuya ko pa ba talaga yan? Bakit ang walang kwenta mo? Isusumbong kita kay mama. Gusto kong linawin. Ang pagpapaalis sa lahat dito. Ako ang nag-utos niyan. Walang kinalaman si Tsujiayin doon. Huwag mo na siyang guluhin pagkatapos nito. Kuya, nasira na ba ang ulo mo? Nagpaalis ka ng tao para lang sa kanya? Bakit? May hawak ba siyang sikreto? Laban sa'yo? Ako? May hawa. Kayo? Nagkasama na ba kayo? Ano bang pinagsasabi mo? Umalis ka na nga. Dalhin niyo siya. MS Wen, dito po kayo. Dito po. MR Wen. Hinihintay pa tayo ni MR Fu. Paano kung mauna na tayo? Sige. MR Wen. Ito po ang bill ng mga pinamili ni Secretary Tsung ngayong araw. Pakisuri po. 5,600,000. Si Secretary Tsu, marunong pumili ng mamahalin. Puro mahal ang binili.
Masaya na siguro si Secretary Tsu ngayon, di ba? Hindi na siguro niya babanggitin ang tungkol sa pagbibitiw niya, di ba? Secretary Tsu, ang ganda ninyo sa suot ninyong yan. Ibang-iba na sa deti. Salamat. Baki hindi ko. Napansin na ang ganda niya. Bagay sa'yo, Secretary Tsu. Siyempre, salamat kay MR Wen. Kasi, card ninyo ang ginamit ko. MR Wen, nandito na po tayo. Wala ka bang mata? Ang dumi na ng sapatos ko. Hindi mo man lang magawa ng maayos yan. Paumanhin po. Upunasan ko po. Huwag mo akong hawakan. Ang dumi ng kamay mo. Paumanhin po. Paumanhin lang. Lumuhod ka sa harap ko. Pero, sabi ko, lumuhod ka sa harap ko. Hayop. MR Wen, matagal ko nang naririnig ang inyong pangalan. Ngayon ko lang kayo nakita. At totoo nga ang mga sabi-sabi. Duwapo at matalino. Masyado naman kayong mapagbigay, MR Fu. Siya ba ang kasama ninyo? Kayo ba si MS Linso? Linsu, akala niya ako ang White Moonlight na hindi makalimutan ni Wenzu. MR Fu, magandang gabi. Ako po ang sekretarya ni MR Wen, si Tsu Jiayin. Isang sekretarya lang pala. Ang isang sekretarya na ganyan ang suot. Akala ko pa naman si MRS Wen. Narinig ko kasi na kayo at si MS Linfo ay muntik nang ikasal. Akala ko nga, nagkabalikan na kayo. Hindi ka ba marunong magsalita? Si Wenju ay iniwan ng kanyang White Moonlight sa kasal, di ba? Pair. MR Fu, ipagpatuloy na lang natin ang usapan sa negosyo. Sek. Lagi na lang nakasimangot. Ganoon ba kalaki ang epekto ng White Moonlight? Tama ba? Kapag nabanggit si Lin Chu, nag-iiba na ang buong pagkatao niya. Secretary Tsu. Halika. Salamat, MR Fu. Ang suot ni Secretary Tsu, talagang may panlasa. Kaya naman, gusto kong makipag-inuman pa kay Secretary Tsu. Pasensya na, Secretary Tsu. Tingnan mo ito. Ayos lang ba? Ayos lang. Pupunta lang ako sa banyo. Paumanhin. MR Wen, umupo ka, umupo ka. MR Wen, ang Yunhai Tech namin ay magbubukas ng brand sa inyong Wen Group na pag-ari. Ang Daxia Mall, ang modelo ng pagbabahagi ng kita, ay pwede pa bang pag-usapan? Ang modelo ng pagbabahagi ng kita ay mananatili ayon sa napagkasunduan. Bakit mo naisip na kaya mo mag-overprice ng ganoon kataas? MR Wen, alam ko naman yan. Gusto ko lang makipag-usap kay Secretary Tsu tungkol sa detalye at nilalaman ng ating kooperasyon para mas mapag-usapan pa natin. Tutal, ang oras mo ay napakahalaga, di ba? MR Wen, ang dami mo talagang babae. Magaling talaga si Secretary Tsu, lalo na ang balat niya. Ang pakiramdam kanina, hindi ko pa rin makalimutan. Ano bang ginagawa mo? Kaya pala kanina, sinadya mong hawakan si Secretary Chu. MR Wen, si Secretary Tsu ay isa lang sekretarya. Para lang sa isang sekretarya, ikaw at ang iyong kasosyo ay mag-away. Hindi yata makatwiran yan. Fu Yunchuan, mukhang hindi mo naiintindihan ang sitwasyon mo. Kung sino man ang kasosyo ko, pareho lang sa akin. At ang sekretarya ko ay para lang sa akin nagtatrabaho. At
Pag-isipan mo ng mabuti kung paano mo ipapaliwanag sa asawa mo na nawala ang malaking dial na yan. FaceTime call. Etyaw, ikaw na ang bahala. Etyaw, ikaw na ang bahala. Mahal ko. Hindi ganoon yon. Pakinggan mo muna ako, mahal ko. Mahal ko. Hindi ganoon yon. Pakinggan mo muna ako, mahal ko. Mahal ko ako. Bakit ang tagal niya? Hindi pa yun lumalabas. Walang masamang nangyari, di ba? Baka naman sa loob. Umiyak siya. 2. Secretary Tsu, ayos ka lang. Tsu Jiayin. Tsu. Masamang tao, di ba? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Nabaliw ka na ba? Paglingkuran mo ng maayos si MR Fu. Ilabas mo ang galit mo kanina. Ang kamay ni MR Fu ay makati. Laging humahawak sa mga bagay na hindi dapat hawakan. Sinasabi mo pang madumi ang kamay ko. Sa tingin ko, mas madumi ang kamay mo. Hindi lang madumi ang kamay mo, pati ang puso mo, madumi rin. Secretary Tsu. Nabaliw ka na ba, Secretary Tso? Ikaw na isang sekretarya. Paano mo nagawang ganyanin ang isang kliyente? MR Fu. Ngayon mo lang nalaman, ako ang babae ni MR Wen. Ang pananalita ay medyo magalang pa. Pero nang malaman niyang isa lang akong sekretarya, biglang nagbago ang ugali at nagtangkang humawak ng hindi nararapat. Ang mga taong ganyan, paano mo ilalarawan? Mapanghusga. Bobo at masama. Ikaw na isang sekretarya. Sumama kay Marwen ng 5 taon. Siguradong nakasama mo na siya sa kama, di ba? Sino ba ang kasama sa kama, hindi ba kasama sa kama? Hindi ba yan ang karaniwang taktika ng mga tulad ninyo? Bakit ka nagpapanggap na malinis? Nagpapanggap na santa? Manahimik ka. Ang mundong ito ay napakasama. Dahil sa mga basura tulad mo, itinuturo ang daliri sa mga babae. Bakit kayong mga lalaki ang gumagawa ng mga patakaran? At kayo pa rin ang mga lalaki ang sumisira sa mga patakaran. Isa akong sekretarya. Ang pagiging sekretarya ay isang propesyon din. Lahat ng propesyon ay pantay-pantay. Kahit pa, ang naglilinis ng banyo, nagbibigay din sila ng sarili nilang halaga ng paggawa. Lahat ng nagtatrabaho, dapat lang narespetuhin ang bawat isa. Nagtatrabaho ako ng marangal. Bakit sa bibig mo pa nang galing na ako ay isang babaeng nagbebenta ng katawan para lang makakuha ng halaga? MR Fu, sa totoo lang, ikaw ay isang taong umaasa sa iba para lang makarating sa kinalalagyan mo ngayon. Basura. Ikaw. Secretary Tsu. Marwen, biti dumating ka. Ang sekretarya mo, sobrang lakas ng loob. Siya ay... Secretary Tsu. Sa susunod na makakita ka ng ganyang tao, sampalin mo agad. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang sinuman ang mang-abuso sa'yo. Dahil lang sa sekretarya ka, ikaw ang pinakamahalagang tao para kay Wenzu. Ikaw ang pinakamahalagang tao para kay Wenzu. Anong nangyayari? Dahil lang sa isang salita ng lalaking yon, kinikilig ako ngayon. Malapit na talaga akong mamatay. Bakit ngayon? Sobrang sensitibo na ng emosyon ko. Dahil lang sa isang simpleng pangungusap na antig na ako. Jane. Bakit gising ka pa sa gitna ng gabi? Ano ang binubulong-bulong mo mag-isa? Kasalanan lahat ni Wenzu. Hindi ako makatulog. Kayo ngayon, ano na ang sitwasyon ninyo? Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Nagresing na ako. Nag-resign? Dahil ba natulog kayo? Hindi ka ba komportable na makita siya araw-araw? Hindi naman lahat. Hindi naman lahat.
Sobrang nakakapagod lang na umikot ang buhay ko kay Wenjuo araw-araw. Sobrang nakakapagod lang na umikot ang buhay ko kay Wenjuo araw-araw. Gusto kong baguhin ang buhay ko. Sige. Jane, ano man ang gawin mo, susuportahan kita. Kung wala kang trabaho sa hinaharap, ako na lang ang bubuhay sa'yo, di ba? Ikaw, paano mo ako bubuhayin? Jane, baby, kung lalaki lang ako, pakakasalan talaga kita. Saan ka pa makakahanap ng babaeng kasing ganda mo? Maganda na, mabait pa, at may pagunawa. Friendship filter lang yan. Hindi naman ako kasing ganda ng sinasabi mo. Ayoko. Ang bait mo talaga. Ay, tama na, tama na. Matulog ka na. Uminom po kayo ng tsa. Salama. MRS Wen, Talaga bang? papayag kang pakasalan ni Wenzu. Ang aming hihingin. Seryoso ka ba? Naman. Ang mga bagay tungkol sa pag-ibig, palaging nangangailangan ng pagkakataon. Hindi ako tutol na maging tagapagsulong nito. Sig. Kasalanan lahat ni Wenju at ng buong pamilya niya. Kailangan kong humanap ng paraan para makatakas kami ni Jiayin. Messi. Anong ginagawa mo dito? Bakit? Nakilala mo pa ako? Ayos ka, Guzian. Hindi. Matagal na tayong nakatapos sa ibang bansa. Tapos ngayon, bigla kang pumunta sa Wen Group para hanapin ako. May mahalaga ka bang sasabihin? Guzian, magpapakasal na ako. Ang layo ng pinuntahan mo, para lang sabihin sa akin yan? Magpapakasal ako kay Wenju. Hindi mo na kailangan pang pumunta dito. Ipagyabang mo sa akin. Hindi naman ito isang bagay na dapat ipagyabang. Ayoko siyang pakasalan. Kaya nga ako lumapit sa'yo. Hindi ba siya mabuti? Siya, bukod sa medyo mayabang, medyo mapili, medyo isip bata, medyo mahirap pakisamahan. Parang wala na siyang ibang kapintasan. Di ba? Palagang walang kapintasan. Guzian, may napakahalaga akong ipapakiusap sa'yo. Something special. Sandali, sandali. Ang ibig mong sabihin. Magkaibigan kayo ni Secretary Chu. Hindi alam ni Secretary Chu na isa kang mayamang dalaga at hindi gusto ni Secretary Chu si Wenzu, kaya magpapakasal ka kay Wenzu. Ang komplikado naman yan. Ganoon nga ang ibig sabihin. Guzian, magkaibigan tayo mula pa noong magkasama tayo sa eskwela. Hindi mo naman siguro hahayaan na mapunta ako sa kapahamakan, di ba? Ha? Hindi, anong gagawin mo? Hindi yata maganda yan. Kapag nagtagumpay ito, may utang na loob ako sa'yo. Kahit anong ipagawa mo, gagawin ko. Sige na nga. Ang laki naman ng laro mo. Salamat. Ay, hindi ba si Mengyan yan? Mengyan, Secretary Chu, may kailangan ako sa'yo. Ara na. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Magaling ka talaga, yung Master Gu. Kadarating mo pa lang. Pero close na kayo ni Secretary Tsu. Ipatawag mo si Tsujiayin sa opisina ko. Sedge po. Parang masyado na nga. Ang trabaho niya. ang mga bagay na dapat gawin bago umalis. MR Wen, pinapatawag niyo po ako. Secretary Tsu, may tinatago ka ba sa akin? Hindi ko po maintindihan ang sinasabi niyo. Tungkol sa pagbibitiw mo, mayroon ba itong nakatagong dahilan? Wala po itong nakatagong dahilan. MR Wen, Sawang-sawa na po ako sa ganitong trabaho. Hindi ko na po malaman kung ito ba ay trabaho o buhay. Sa totoo lang, ang makatrabaho ka, hindi ako masaya. Anak. Ma,
Bakit ka pumasok nang hindi kumakato? Siege na. Madam, Ano po ang problema ninyo? wala naman. Lalabas na lang po ako. Secretary Tsu. Hindi mo kailangang lumabas. Ayos lang. Ako, nakipag-usap na ako sa pamilya He. Ikaw at si MS He. Magpapakasal kayo sa susunod na buwan. Ano? Ma, bakit ka nagdesisyon nang hindi ako kinukonsulta? Hindi ako pumayag. Hindi ka pumayag. May gusto ka na ba? Wala akong gustong tao. Kung gayon, hindi mo pa rin makalimutan ang babaeng si Linsu. Pwede bang huwag nyo na siyang banggitin? Anong panahon na ba ngayon? Huwag nyo nang gawin. Ang mga utos ng magulang at mga arranged marriage. Hindi na uso yan, okay? Ang tatay mo at ako, ganito kami nagkaroon ng anak. Uso ba? Kung gayon, isa kang makamundong tao. Ngayong gabi, magkikita ang dalawang pamilya. Huwag kang malete, ha? Kung maglakas loob kang hindi pumunta, babawiin ko ang iyong posisyon bilang CEO ng Wen Group. Secretary Tsu, AMM? ngayong gabi, dapat siyang naroon sa Wen Residence. Narinig mo? Opo, madam. Secretary Tsu. Hindi mo naman kailangang magmadali. Naitulak ako palabas, di ba? Binabati ko sina MR Wen at MS He sa kanilang pag-isang dibdib. Gazian. Ngayon, tulungan mo ako. Secretary Tsu, Nandito na ang mga ini-interview ni MR Wen. Sek. Ihatid mo muna sila kay MR Wen. Susunod ako mamaya. Siege. Saklolo. Hindi kaya lumalala na naman ang sakit ko. Hayaan na. Nagpasya na akong itigil ang pagpapagamot. Chujiain. Kaya mo yan. Pasok. MR Wen. Dumating na po ang bagong sekretarya na nahanap ko para sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Hindi nyo naman siguro. Nakalimutan, di ba? Seryoso ka ba talaga? May hitsura ba silang maging sekretarya? Talagang si MR Wen. Ang daming nag-interview. Parang palengke sa daming tao. Ang mga babaeng to, ang kakapal ng mekeo. Hindi ko alam kung nag-a-apply o nag-audition. Sa tingin ko, agkaalis ni Secretary Tsu, dapat isipin ni MR Wen na sa loob na lang kumuha ng sekretarya. Kasi bukod kay Secretary Tsu, kami pa rin ang pinakakilala kay MR Wen. Kung kaya mo, ikaw na lang. MR Wen, Ako po si Ozi Tongtong. si Zeshening Z Group. Ang tatay ko. MS Tsu. Nandito ka ba para maghanap ng trabaho? O maghanap ng jowa? Hindi ba't sabi mo gusto mo ang ganitong tipo? Next. Next. Teka, Secretary Tsu. Desidido ka na bang iwan ako? Sabihin mo pa, ang mga taong nahanap mo para sa akin. Sa tingin mo ba, bagay sila? Bilang sekretarya ko. MR Wen, huwag kang mag-alala. Mayroon pa tayong mahigit 1 buwan. Makakahanap din tayo. Ang babagay sa'yo. Hindi ka ba nasisyahan? Sa kompensasyong ibinigay ko sa'yo, kaya ka naghihiganti ng ganito. MR Wen, nagbibiro ka naman. Mahalaga ang oras mo. Magpatuloy na tayo. Secretary Tsu. Ano ba ang kailangan kong gawin para hindi ka umalis? Secretary Tsu. Ano ba ang kailangan kong gawin para hindi ka umalis? Hello, MR Wen. Ako po si Zhao Xiaoyu. Ako po si Zhao Xiaoyu. Nagtapos po ako sa Jiangcheng University. Ito po ang aking mga karanasan sa proyekto. Noong nasa kolehiyo pa ako. Magandang araw po, MR Wen. Ako po si Chu Jiayin. Ako po ay 21 taong gulang. Nagtapos po ako sa Jiangcheng University, sa kursong Business Administration. Ito po ang aking resume. Kaya pala, simula noon,
May nararamdaman na ako kay Sujiayin. Tama nga. Ang ganitong tipo ay talaga namang ang replika ng White Moonlight ni Wenzu. Mukhang ang lalaking ito, talagang sa kanyang White Moonlight, hindi pa rin nakakalimot. MR Wen. Secretary Chu. Gusto kong i-verify. Kung totoo ba. Ano bang ginagawa mo? Sinaktan niya ako, pero hindi man lang ako nagalit. Mukhang totoo nga. Gusto ko si Sujiayin. Nabaliw na ba ang lalaking ito? Sinaktan niya ako, pero hindi man lang ako nagalit. Mukhang totoo nga. Gusto ko si Sujiayin. Bakit hindi ka pa umaalis? Kaya mo ako hinalikan kanina, para lang takutin ang mga nag-a-apply. Wenzu, ano bang tingin mo sa akin? Ha? Ako. Akala mo ba dahil ikaw ay isang mataas na tao? Kaya mo nang kontrolin ang lahat, at kaya mo na akong tapakan ng ganoon na lang? Hindi na nakakapagtaka kung bakit ganoon ang sinasabi ng iba tungkol sa akin. Alam mo ba, ang ginawa mo kanina, paano ako pag-usapan ng mga tao? Malapit nang kumalat ang balita na si Sujiayin ay may masamang intensyon, pang-akit sa boss, sa harap ng lahat, hayagan sa opisina, nakikipaghalikan sa boss, isipin ng lahat na ako ang nang-akit sa'yo. Wenzu, wala ka talagang kahit kaunti, nainisip ako. Hindi. Wenzu, kung wala ka nang sasabihin, alis na ako. Sujiayin, hindi ko talaga yon ibig sabihin. Anong nangyari? Pinagalitan mo ba siya? Bakit ganyan ang mukha mo? Ako, pagagalitan siya. Binugbog niya ako kanina. Binugbog ka niya? May araw ka rin pala. Ano? Nagkamali ka? Paano ko kaya siya mapapatahimik? Paano ko siya mapipigilang magresag? Sabi nga nila, kung atake ka ng ahas, sa ulo mo tamaan. Kailangan mong malaman kung ano talaga ang gusto ni Secretary Chu sa loob-loob niya. Tapos, solusyonan mo ang problema sa ugat nito. Pagkatapos, pasayahin mo lang siya. Hindi ba? Pinaiyak ko siya dati. Kailangan mo pang pagbutihin ang pag-unawa mo. Sayang lang ang laki mo. Sage, alis na ako. Sig. Galingan mo. Samantalahin mo ang pagkakataon. Alitan mo si Secretary Chu. Kung magustuhan ka ni MR Wen, baka maging sekretarya ka ni MR Wen. Secretary Chu, pasensya na. Ako lang. Sino ka? Sino ang nagpapasok sa'yo? MR Wen. Ako po si Liu Shuang, assistant ni Supervisor Zhao. Liu Shuang, abala po si Secretary Chu. Inapunta niya po ako para maghatid ng kape sa inyo. Hindi yan ang trabaho mo. Lumabas ka. Hindi ako pwedeng sumuko na lang. Hindi pa ako nakakagawa ng galaw. Aray. Teka, bago mo pa ibuhos ang kape, nahawak mo sa akin. Gusto kong ipaalala sa'yo. Ang suot kong suite ay custom-made, 300,000. Baka hindi mo kayang bayaran. Sa ganyang suot mo papasok sa trabaho, gusto mo pa ring palitan ang posisyon ni Secretary Chu. Una, hindi ka kasing ganda niya. Pangalawa, ang kakayahan mo sa trabaho ay hindi pa umabot sa 1,000 bahagi ng kanya. Anong klaseng pandasya ang pinapangarap mo? O baka naman, ang gusto mo ay ang posisyon ng asawa ng boss. Ay mo. Pinapayuhan kitang magising sa katotohanan. Ay mo, nasaan na? Huwag kang magkaroon ng kung ano-anong mga pandasyang hindi makatotohanan. Ang biglang pagangat sa buhay, ang ganitong uri ng panagini, sa tilang nangyayari. Tama si Wenzu. Bakit ko kailangang masaktan dahil kay Wenzu? Sa pagmamaliit niya sa akin, bakit ako malulungkot? Siya naman talaga ang boss ko. At hindi naman talaga kami galing sa isang mundo. Hindi naman talaga tayo pantay. Lumabas ka. Ayokong ulitin pa. Ako pa rin talaga ang kailangang kumilos. MR Wen, dapat na kayong bumalik sa Wen Residence. Naghihintay ang madam para pag-usapan ang kasal ni MS He. Secretary Chu, umupo ka. May sasabihin ako sa'yo. Ako na po, MR Wen. Ayos lang, umupo ka.
Secretary Tsu. Maging tapat na lang tayo. Ikaw ba, mayroon ka bang pinagdadaanan ngayon? Ha? Hindi ba sinabi mo na hindi ka masaya? Nakasama ako sa trabaho. Patawad po, Mr. Wen. Nagkamali po ako sa sinabi ko noon. Kayo po ang boss ko. Kayo po ang nagbabayad sa akin. Wala po akong karapatang magreklamo. Sa tingin mo ba, sobrang trabaho mo, kaya ka napapagod, at kailangan mo pa akong tulungan sa mga bagay sa bahay, kaya ka pagod na pagod? Pero Secretary Chu, ang mga trabahong yan, naalala ko, tinanong kita noon. Sabi mo, basta bigyan ka ng pera, gagawin mo ang lahat. Secretary Chu, salamat sa pagod mo ngayon. Hindi po, Mr. Wen. Narinig ko na ang nanay ko ay madalas humihingi ng tulong sa'yo. Hindi yan trabaho ng sekretarya. Hindi mo na kailangan gawin yan. Ayos lang po, Mr. Wen. Basta bigyan nyo lang ako ng overtime pay. Kahit ano gagawin ko. Aray. Ang ulo ko, sobrang sakit ngayon. Dahil sa anak kong yan, naiinis ako. Sabihin mo nga, sa loob ng 1 linggo, nakipagdate siya sa 16 na tao. Pero wala man lang isa na nagustuhan niya. Nakakainis talaga. Secretary Tsu, halika't masahehin mo ang ulo ko. Sumasakit ang ulo ko. Opo, madam. Okay lang po ba ang lakas? Okay lang. Nakakainis talaga. Si Q, babi ko lang talaga. Ang masunurin. Secretary Tsu, samahan mo ako para i-check ang serbisyo ng housekeeping company. Such po, Mr. Wen. Nga pala. Nakalimutan ko. Ako ang kusang gumawa ng mga yon. Para lang sa dagdag na pera. Mga extra work. Hindi ko pala nakikita ng malinaw ang sitwasyon ko. Pareho lang naman kaming may gusto sa nangyari. Ako ang nagkamali sa pagkakaroon ng maling pag-asa kay Wenzu. Secretary Tsu, ang ibig kong sabihin, kung mayroon kang hindi gusto, direkta mo akong kausapin. Wala akong hindi gusto, Mr. Wen. Kailangan mo nang bumalik sa Wen residence. Kailangan mo pang makipag-date kay MSH. Ikaw, MSC. Ikaw ba, dahil sa matagal kang nanirahan sa ibang bansa, hindi ko maintindihan ang suot mo. Buisit ka. Sinasadya mo bang? Ipahiya kami ng tatay mo. Kung gayon, handa ba talagang siyang Master Wen? Napakasalan ang aming si Yingying. Magpakasal. Naman. Siya ang pinakamasunurin sa akin. ma, nandito na ako. Ika. Hey Inying, bakit ganyan ang suot mo? Ang gulo mo tingnan. Para kang hindi tao. Aano ka ba magsalita? Nakilala mo ako? Naman, nakilala kita. Hindi naman ako bulag. Ang sinumang nakakakilala sa'yo. Agad kang makikilala, di ba? Naku, kung dumating si Vajane, hindi ba't mabubunyag ang pagkatao ko? Hindi yan pwede. Gazyan, dapat mong pigilan si Wenzu. Ito ba si? Bumalik na si Wenju, di ba? Kuya Zian, Gazyan, Zian. Bakit si Wenzu? Hindi mo kasamang bumalik. May ginagawa siya. Sabi niya, may mas mahalaga siyang kailangang asikasuhin, kaya hindi siya nakapunta. Anong mahalagang bagay? Mas mahalaga pa kaysa sa isang malaking kaganapan sa buhay. hindi na siya darating. Teka nga pala. Itong si Yingying, hindi pwedeng magpakasal kay Wenzu. Kasi kami na ang nagde-date. kayo. Anong ginagawa mo? Hindi ba ikaw ang nagsabi na tulungan kita? Sabi ko tulungan mo akong pigilan si Wenzu para hindi siya makarating dito. Bakit ka? Pinapigilan din ako ni Wenzu. Napigilan ka. Sinasabi ko sa'yo, itong 2 ibon sa isang bato, kailangan kong isakripisyo ang sarili ko para maging fake mong boyfriend. Meshi, malaki ang utang na loob ninyo sa akin. Ngayon, ituloy mo ang pag-arte. Nako, ang aming lihim na relasyon ay nabunyag na pala. Kailan pa kayo naging magkasama? Bakit hindi ko alam? Matagal na, kasi si Yingying at ako ay magkaklase sa ibang bansa. Normal lang na hindi mo alam, Tio. Kuya Zian, ang galing ninyong magtago. Pati ako naloko ninyo. Atawad, Madam Wen. Ako ang may kasalanan. Hindi ko na ituro ng maayos ang anak ko. Kaya nagkaroon ng ganitong kalaking kahihiyan. Ayos lang. Mga kabataan lang naman.
Okay lang kahit mas malaki ang biro, hindi bail. MR Wen, hindi ito ang daan papunta sa Wen Residence. Saan ka pupunta? Malalaman mo rin mamaya. MR Wen, nangako ka kay Madam na makikipag-usap ka kay MS hitungkol sa kasal ngayon. Ikaw ang nangako, hindi ako. Ako na naman ang mapapagalitan. Nang husto. GNA 66,666. Ay, MR Wen, bakit mo ako dinala rito? Para matupad ang hiling mo. Tara. Secretary Tsu, pasensya na. Ang pagiging sekretarya ko ay nakakapagod, di ba? Umuulan ng niebe. Manood ka ng Manood ka ng niebe niebe ng may payapang puso. Ang ganda ng niebe. Pero mabilis itong mawawala. Sujiayin, bakit ka umiiyak? Hindi mo naman kailangang matouch ng ganyan. Secretary Tsu, masaya ka ba ngayon? Masaya. Sobrang saya ko, parang mababaliw na ako. Totu. Kung ganun, tayo sa susunod. Walang susunod. Ibaba mo ako. Nandito na tayo. I-enjoy mo na lang. Hindi ko akalain na sa lalaking ito. Nagsisimula na akong mahulog. Bakit hindi ko napansin dati? Naangkutan niya pala. Pagod ka na, no? Ibaba mo na ako. Hindi ako pagod. Hingal na hingal ka na nga. Tapos sasabihin mong hindi ka pagod. Hindi talaga ako pagod. Bilisan mo, ibaba mo na ako. Kung ayaw mo, umiwas ka na lang. Secretary Tsu, Nababaliw na tayong dalawa. anong nangyayari sa'yo? MR Wen, marami na tayong nagawang lumampas sa limitasyon. Hindi na tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Kilalanin natin ang ating mga posisyon. Secretary Tsu, humingin ka sa akin. Sujiayin. Gusto kita. Hinalikan kita dahil gusto kita. Ayaw kong magresign ka. Ayaw kong magresign ka. Hindi lang dahil magaling ka sa trabaho. Ayaw kong umalis ka. Kasi may nararamdaman ako para sa'yo. Gusto kita. Gusto kita. Pero malapit na akong mamatay. Wala tayong patutunguhan. mas mabuti pa. Huwag na lang magsimula. Pero hindi kita gusto. Hindi kita pwedeng gustuhin. Inanggihan niya ba ako? Bakit niya ako tinanggihan? Diyos ko. Malapit na akong mamatay. Tapos ito lang ang ibibigay mong tamis sa akin, di ba? Wenzu, siya ang pinakaayaw kong tao. Paano ko siya magugustuhan? Anong gagawin ko? Sa tingin mo, makikilala ako ni Jain. Mamaya? Guzian. Bakit ka nandito? May problema ba kung pumunta ako sa bahay ng girlfriend ko? Anong problema?
Tieskel. Naadik ka na sa pag-arte, di ba? Girlfriend. Ay, grabe. Mengyan, bakit ganyan ang suot mo? Ginulat mo ako. Secretary Chu, hindi mo pa alam, no? Si Mengyan, sa totoo lang, may isa pa siyang pangalan. Kami ni Guzian, mag-on na. Kailan pa yan nangyari? Gusto ko ring malaman. Kailan yan nangyari? Pero teka, speaking of which, anong ginawa niyo ni Wenzu kanina? Lumabas kayo ni Wenzu, di ba? Wala naman siyang ginawang masama sa'yo, di ba? Nag-meet lang kami ng client. Uminom ka ba? Bakit ang pula ang mukha mo? Uminom lang ng kaunti. Secretary Chu, mukhang, hindi lang yan kaunti, Masaya ako ngayon. Kaya uminom pa tayo. Pero hindi kita gusto. Hindi kita pwedeng gustuhin. Hindi ako gusto ni Sujiayin. Impossible yan. Sino bang babae ang hindi ako gusto? Ako si Wenzu. Hindi pwede. Kailangan ko siyang puntahan. Cheers! Ako na magbubukas ng pinto. Emarwen, Secretary Chu, may sasabihin ako sa'yo. pasok. Bakit ka nandito? Hindi ba dapat kasama mo si MSH? Ako? Ako, Patay na. Hindi kaya nakilala niya ako? ipakilala ko sa'yo. Ito ang best friend ko. Si Mengyan. Mengyan. Ayos ka lang ba? Bakit ka nagatago sa akin? Nagkita na tayo, di ba? Ikaw pa lang. Boss ng aming Jain. Totoo nga ang sinabi. Ang aming mahal na Jain. Ano ba ang sinasabi niya tungkol sa akin? Siya, sabi niya, gwapo ka. May kakayahan at mayaman. At napakabait mo pa. Isang mabuting boss. Mabuting boss. Impossible. Hindi yan mangyayari. Hindi niya yan sasabihin tungkol sa akin. Bakit mo ako hinahanap ng ganito kahuli? Nga. Bakit mo siya hinahanap ng ganito kahuli? Secretary Chu, huwag mong sabihin. Tungkol ito sa trabaho. Ha? Jain, sige, mag-usap na lang kayo. Mauna na kami. Mengyan. Teka. Anong relasyon ninyong dalawa? Magkasintahan sila. Ikaw, nagloloko ka ba? Hindi. Walang ganon. Anong walang ganon? Hindi ba't sinabi mo pa kaninang hapon na kayo na ni MSH? Sino naman tong babaeng to? Sino naman tong babaeng to? Sek. Nagloloko ka, di ba? Gusto mo bang mamatay? Jain, kumalma ka. Sa totoo lang. Mengyan, huwag mo akong pigilan. Nagloloko siya. Tapos ipagtatanggol mo pa siya. Huwag kang maging love-struck. Ay, Jain, patawad. Nagkamali ako. Sa totoo lang. Ako si MS. ikaw si Hiyinging. Ikaw yung nakipag-blindate sa akin noon. Ikaw pala. Jain, hindi ko naman sinasadya na lokohin ka. Dati kasi ang mga kaibigan ko, lahat sila dahil lang sa pera ko. Kaya sila lumalapit sa akin. Wala akong totoong kaibigan. Jain, ikaw ang una na kahit wala akong pera, ganito pa rin kabait sa akin. Pero hindi mo naman kailangan. Nalokohin ako ng ganito katagal, di ba? Jain, nagkamali ako. Sa ugali ni Sujiayin. Hindi kanya madaling mapapatawad. Six na. Tumayo ka na. Hindi naman yan malaking bagay.
Bakit ka nakaluhod? Ano? Pinatawad mo na siya agad. Bakit hindi ka ganyan sa akin noon? Hindi ka ganyan sa akin noon. Per, Pasensya na. Masakit ba ang pagkahulog mo? Tingnan ko. Ayos lang. Ayos lang siya. Makapal ang balat niya. Matigas din ang buto. Kaibigan ba kita? Secretary Tsu, may sasabihin ako sa'yo. Sumama ka sa akin. ikaw. Ano ba ang sasabihin mo sa akin? Gusto ko lang marinig mula sa'yo. Ang totoo, gusto mo ba ako o hindi? Hindi kita gusto. Kinayinisan pa nga kita. Talaga bang ganoon mo ako kinainisan? Anong ginawa mo sa mukha ko? Wenzuo, nakita mo na, di ba? Ganoon kita kinayinisan. Kaya, hindi mo na kailangan. Pahirapan pa ang sarili mo, di ba? Tsu Jiayin, ito ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa'yo. Anong pagkakataon pa ang mayroon ako? Ang buhay ko, nagsimula ng mag-countdown. Kahit pa gusto kita. Ano pa ang mangyayari? Trahedya lang din naman. Mas mabuti pa sana kung hindi na lang kita nakilala. Kaya ito ang dahilan. Ang totoo mong nararamdaman, di ba? Akala mo may sakit ka, kaya mo ako itinulak palayo. Ama ba? Anong akala? May sakit talaga ako. May sakit talaga ako. Bakit ka tumatawa? May sakit ako. Masaya ka pa, di ba? Kung ganun, sasama na lang ako sa'yo sa libingan. Baliw ka. Hindi ka ba pwedeng maging seryoso? Hindi ka ba pwedeng maging seryoso? Tingnan mo, hindi mo ako matiis, di ba? Hindi rin kita matiis na mamatay. Hindi rin kita matiis na mamatay. Signa. Hindi ka mamamatay. Dahil ba sa papel na ito, ang medical report na ito, kaya mo na isip na mamamatay ka na? Ikaw. Kailan mo nalaman na may sakit ako? Ngayon ko lang nalaman, nasaan na ang listahan na yon? Nasaan na ang listahan na yon? Paano kaya matatanggap ni Secretary Chu? Paano kaya siya sasaya? Ngayon ko lang nalaman. Kaya pala nitong mga nakaraang araw, ang kakaiba ng kilos mo. Gusto mong mag-resign. At tara kang, patay na baboy na hindi takot sa kumukulong tubig. May dahilan pala ang lahat. Ngayon na alam mo na ang lahat. Hindi mo na siguro ako kailangan guluhin, di ba? Nakita mo ba ng malinaw? Kailan ka naging 45 taong gulang? 45 taong gulang? Baka mali ang nakuha kong report. Sa kumpanya namin, may empleyado na kapareho mo ng pangalan, pero matagal na siyang nagpa-recheck. 19 buwan. Ang sakit na yan. Hindi naman pala ganoon kalala. Kaya hindi ako mamamatay. Hindi ako mamamatay. Akala ko maingat ka sa lahat ng bagay. Bakit pagdating sa sarili mong problema? Ang gulo mo. Kasalanan mo yan. Bakit kasalanan ko? Kung hindi mo ako pinipilit noon, hindi sana magulo ang isip ko. At mali ang paghuhusga ko. Kung gayon, ngayon, hindi mo na balak mag-resign. Hindi. Magre-resign pa rin ako. Bakit? Balak ko na talagang mag-resign. Ngayon na nagkaroon ng malaking takot, mas naintindihan ko, kailangan kong sundin ang puso ko. Ang gusto kong gawin, walang makakapigil sa akin. Paano naman ako? Sa plano ko, wala ka naman talaga. Ayos lang. Basta ngayon, kasama ka na. Talagang gusto kita. Ngayon, hindi ako nag-utos sa'yo, bilang amo, kundi bilang isang manliligaw. Nililigawan kita. Six na nga. Pag-isipan ko. Talaga. Kung ganun, ngayong gabi, dito na ako, matutulog. Ha? Umalis ka. Oh, Nag-away na ba sila? Walang ingay.
Aray, Kayo. Jayin, baby, nagkabati na kayo. Hindi ka na magre-resign? tingnan natin ang performance niya. Madam, Anong sinasabi mo? Gusto mo bang masaktan? hindi na po. May araw ka rin pala. Ay, Talagang nga, ang bawat isa ay magkakaroon ng sarili nilang karma. MR Wen, malaking balita. MR Wen, may karelasyon ka na. Kayo nga talaga? Hindi ba't sabi mo, bawal magkaroon ng relasyon sa opisina? Ikaw naman, ayan, naglalandyan. O, ano ngayon? Ikaw na lang magsulat ng employee handbook. Naku, hindi po. MR Wen, May sasabihin po ako sa inyo. Tingnan niyo po. Bumalik na si Linsu sa bansa. ha, Ayan na po. Lumabas na sa headline ng balita. Ang world-class violin goddess, Ling Su, nagwagi ng 23 ay Glory of Light Award. Umuwi na sa bansa ngayon. so, anong kinalaman yan sa akin? Hindi ba't si Lin Fu ang deti ninyong fiance? Sabi ko na nga, dati na. Past tense. Ngayon, si Tsujiayin lang ang meron ako. MS Lin. MS Linsu, Binabati ka namin sa pagiging Unang babaeng nagwagi ng world class. Violin Championship. Maaari po bang malaman kung ano ang mga plano ninyo sa pagbalik ninyo sa bansa? Gaano po kayo katagal mananatili? Gaano po kayo katagal mananatili? XLGYL Medlaga, ano po kayo katagal mananatili? Bumalik ako para makita ang isang napakahalagang tao. Kung may magandang balita, baka hindi na ako umalis ng bansa. Magandang balita. Ibig bang sabihin ay magkakabalikan kayo ni MR Wen ng Wen Group? Magkakabalikan. Para sa ikatlong quarter, ang pangkalahatang kita ng ating kumpanya ay medyo maganda pa rin. Kaya, sa susunod na quarter ay ipagpapatuloy pa rin natin. ang White Moonlight ni Wenju ay babalik na sa bansa. Magugustuhan pa rin kaya niya ako? Sa puso ni Wenju, ano nga ba talaga? Si Lin Chu. Apos na ang meeting. Kung wala na po kayong kailangan, lalabas na po ako. Anong ginagawa mo? Bakit parang wala ka sa sarili? Kanina sa meeting, may problema ka ba? Wala naman. Tsujiayin. Sana maging masaya ka. MR Wen. Pasensya na. Naparito ako sa maling lugar. Ayos ka lang ba? Hindi. Masakit. Tingnan ko. Ito ang opisina. Ayoko ng ganito. Kung tapos ng trabaho, pwede na siguro. Umalis ka. MR Wen. Pinapunta mo ako rito. May kailangan ka ba? Tapos ng trabaho, bakit MR Wen pa rin? Tawagin mo ako sa pangalan ko, Wenzu. Hindi pa ako sanay. Bilisan mo, sabihin mo, bakit mo ako pinapunta rito? Hindi pa ba halata? Candlelight dinner. Hindi pa ba halata? Candlelight dinner. Upo. Salamat. Wenzu, marunong ka ring magluto. Marami pa akong alam gawin. Tikman mo ang luto ko. Masarap. Ang sarap, MR Wen. Wenzu, sig na nga.
Ako na ang magliligpit. Bakit? Hindi pa ako nakakapaghugas ng pinggan. Hindi na ako makapaghintay. Sandali lang. Mayroon ba kayong... Ano yon? Alin? Condom. Ayoko uminom ng gamot. Bibili ako ngayon. Ang bilis mo namang nakabalik. When? Lin Chu. Ikaw ba si? Ikaw ang sekretarya ni Wenju, di ba? Pero, bakit ka nasa villa ng boss mo? Sa gitna ng gabi. Dito, areho pa rin ito tulad ng 5 taon na ang nakakaan. Ang ganda pa rin ng pagkakapreserba ni Wenju. 5 taon na ang nakakaraan. Dito sana ang aming bahay kasal. Mukhang, may nararamdaman pa rin siya para sa akin. Kaya hindi niya ito ginalaw. Nagbabaka sakali lang din ako. Kaya ako na parito. Hindi ko inakala, nabubukas pa ang susi. Pero, ano ka ba niya? Kami na ngayon. Ano? Paano nangyari yon? Sa pagkakaalam ko, wala siyang babae. Hindi niya ako kayang iwan. Hindi mo siya kilala, di ba? Siya kasi. Sa kaibuturan niya. Mayabang. At mapagmataas. Siguro, may bago lang siyang nakita sa'yo. Pero sa huli, akakasalan niya pa rin ang isang babaeng nababagay sa kanya. Kahit gusto kanya ngayon, hindi kayo magtatagal. Sa huli, iwan ka rin niya. Kaya, MS Lin. Pinapaalis mo ba ako? MS Lin 2. 5 taon na ang nakalipas. Lahat ng pag-ibig ay may expiration date. Huwag mong sabihing ikaw lang ang maganda ngayon. Petty si Wenzu. Nagbago na rin siya. Gaano ka kasigurado? Akala mo babalikan ka niya? Ikaw. Saka, MS Lin. Ang pag-alis ko ngayon ay hindi nangangahulugang duwag ako o umatras. Ayoko lang makialam sa inyo ni Wenzu. Sa inyong dalawa. Mas mabuting tapusin na niya ang lahat sa'yo. Kung hindi ko siya kakausapin. Ako, si Su Jiayin. Hindi ako basta-basta kumukuha ng kahit sinong lalaki. Kung ang gusto ko lang ay ang kanyang pera at posisyon, hindi ko na sana hinintay ang 5 taon para lang makasama siya. Su Jiayin, bumalik na ako. Lin Chu, bakit ka nandito? Wenzu, Bumalik na ako. miss na miss kita. Nasaan si Su Jiayin? Umalis siya. Umalis. Inaalis mo ang girlfriend ko. Wenzu, nandito ako sa harap mo. Hindi mo ba ako nakikita? Ano ang sinabi mo sa kanya? Wenzu, bumalik ako para lang sa'yo. Pwede bang huwag mo nang banggitin? Yang babaeng yan. Siya ang girlfriend ko. Kung hindi ko siya babanggitin, sino pa ba kundi ikaw? Pero ako pa rin ang iyong dating nobya. Matagal nang hindi. 5 taon na ang nakalipas. Bakit mo iniisip na gusto pa rin kita? Kung hindi mo ako makalimutan, bakit hindi mo pa rin ibinebenta ang bahay na para sana sa kasal natin? Hindi ba ibig sabihin yan, may nararamdaman ka pa rin sa akin? Ang bahay na to, gusto ko na sanang ibenta 5 taon na ang nakalipas. Kung hindi lang dahil malapit ito sa Wen Residence. Para madali si Su Jiayin makapagpahinga. Matagal ko na itong naibenta. Ano? Hindi ako naniniwala. Aano mo nagawa? Na wala ka nang nararamdaman sa akin? Dati siguro meron. Pero ngayon, wala na talaga. Dahil nandito ka na. Ibalik mo sa akin ang susi. Wala ka ng karapatan o dahilan na bumalik dito. At saka, Huwag kang magpakita sa akin. Lalong-lalo na kay Su Jiayin. Ito ay babala. Hindi lang paalala. Ibigay mo. Wenzu, talaga bang itataboy mo ako? Wenzu. Lintik na lalaki. Hindi mo pa rin makalimutan ang white moonlight mo. Mamatay ka na. Kung kakausapin pa kita. Ako na ang aso. Su Jiayin. Su Jiayin. Alam kong nasa loob ka. Buksan mo ang pinto. Umalis ka.
Ayoko nang marinig ang mga walang kwenta mong paliwanag. Ano man ang sinabi sa'yo ni Linsu, hindi yon totoo. Dapat ako ang pakinggan mo. Hindi ba't yon ang saksi sa pag-ibig ninyo? At dinala mo pa ako doon. Kadiri. Ang villa na yon, kung hindi lang para sa'yo, para makapagpahinga. Matagal ko nang inasikaso yan. Buksan mo muna ang pinto. Anong sabi mo? Buksan mo muna ang pinto. Wenzuo, anong ginagawa mo? Mahal kita. Umalis ka. Sujiayin. Mahal kita. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Hindi pa kita pinapatawad. Mahal kita. Ang mahalagang bagay, 3 beses dapat sabihin. Hahalikan pa ba? Diretso na tayo sa punto. Ano na bang nangyari sa inyo ni Linsu? Hindi ba dapat? Bigyan mo ako ng paliwanag? Tingnan mo. Binalik ko na ang susi. Wala nang saysay yon. Kung ayaw mo talaga doon, ibebenta ko na lang yung villa na yan. Bibili na lang tayo ng bago. Bakit ka bumili ng villa? Para sa pugad ng pag-ibig natin, syempre. Pugad ng pag-ibig mo, yang kapatid ko. Gusto mo akong maging kabit? Hindi mo naman siguro mahal ang kapatid ko, di ba? Hindi ba galit na galit ka sa kanya? Bastos. Sujiayin. Gusto ko ang ikaw ngayon. Gawin mo lang ang gusto mong gawin. Ang ganda mo kapag nagiging totoo ka sa sarili mo. Kung talagang ayaw mo, ako na lang ang lilipat dito. So, gusto mo lang talagang makasama ako? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Gusto mo lang akong sipingan. Hindi ba dahil mahal kita, kaya gusto kitang sipingan? Gusto mo bang mamatay? Huwag. Hindi mo na naman siguro ako babagsakin, di ba? Sabihin mo, ano ang gusto mong gawin ko? Maligo ka na. Nandito na ako. Bilisan mo, baka magbago pa ang isip ko. Saj. Hindi. Gazian, may sakit ka ba? Bakit ka ba laging nakasunod sa akin? Ang mga mata ko. Kayo. Wenzo, paano mo nagawang apihin ang aming giant? Naistorbo na naman. Bumili na lang kaya tayo ng villa. Pero, anong nangyayari sa inyong dalawa? Bakit kayo laging magkasama? Siya. Ay bantot. Siya. A peking girlfriend. Iba ako. Ako ang tunay na boyfriend ni Sujiayin. Talagang lovesick siya. Ang ating Secretary Tsu. Mula ngayon, Hindi na siya Secretary Tsu. Ano na lang ang itatawag sa kanya? President's Wife. Kung gayon, Secretary Tsu, papayag ka bang magpakasal sa akin? Ako. Pag-isipan ko,